na Biblia. Iba rin talaga. Ako, I really want to have a Bible physically. Although, meron akong Bible sa cellphone. I can Google it in many translation. But, iba talaga pag meron ka. Kung sa sandata, di ba? Wala namang online na sandata, di ba? Naka-online yung ano ko, yung pistol ko, di ba? So, the enemy is real. That's why we have also a Bible na hawak-hawak. Para anytime, meron tayong laging nababasa. So, are you there? 2 Kings chapter 7, verse 3. Basahin ko sa Salitang Tagalog. Sabi doon, may 4 na taong may sakit sa balat na parang ketong noon sa may pasukan ng lungsod. Nag-usap-usap sila. So, nag-usap-usap yung mga sakit sa balat. In English is leprosy. Leper, di ba? So, pinag-usapan ng mga tao nito. Imagine, di ba? Sabi daw, nag-usap-usap sila. Bakit nakaupo tayo rito at naghihintay na lang ng kamatayan? Kung papasok tayo sa lungsod, tiyak na mamamatay tayo sa gutom doon. Kung mananatili naman tayo rito, mamamatay rin tayo. Mabuti pa'y pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria o Aramean. No? Kung hindi nila tayo papatayin, mabuti. Kung papatayin nila tayo, matatapos ng ating paghihirap. Ibig sabihin, the best choice, no, para mabilis ka mamatay, sumurrender ka na lang. At least kung patayin ka, at least mabilis na yung pagkamatay mo. Kasi yung unti-unti ka na mamatay sa gutom na may keto. Imagine nyo ba yan? So, they have the good choice. Subukan na lang tayo. At least kung panahin ka ng diretso, patay na. Di ba? Paghihirap. Sudden death. So, walang pupuntahan eh. Punta sa loob ng city, patay. Manatili sa lugar nila, patay. Susugo sila, pwede na sila pumatay. Napakasaklat na sitwasyon ng 4 na leper na to. Then sabi doon, nang paglubog na ang araw, pumunta sila sa kampo ng mga taga-Syria. Pagdating doon, and this is the miracle of the Lord. Pagdating doon, wala silang dinatnan isa man, sapagkat sa kapangyarihan ni Yahweh, ang mga kawal ng Syria ay nakarinig ng mga yabag at ng napakaraming kabayo at mga karwahe. Dahil dito, inakala nilang inupahan ng hari ng Israel ang mga hari ng Heteo at Ehipsyo para tigmain sila. Kaya tumakas sila ng magtatakip-silid. Iniwan nila ang kanilang kampo, pati mga kabayo, asno, lahat ng naroon at kanya-kanya silang takbo para iligtas ang kanilang buhay. Pumasok ang 4 na sa unang tolda, kumain sila at uminom. Ay ba, gutom na gutom ka for how many days? Pagpasok mo, nandoon ang lechon, nandoon ang fried chicken. Of course, ano nang gagawin, di ba? Abay, pesta ito. Sabi, pumasok ang 4 sa unang tolda. Kumain sila at uminom. Pagkabusog, sinamsam nila ang lahat ng ginto, pilak, at mga damit na naroon, at ito'y itinago. Pagkatapos, pumasok din sila sa ibang tolda. Sinamsam din nila ang lahat ng naroon at itinago. Can you imagine? Parang itong mga leper nito, kanina, patay ang pinag-uusapan, di ba? Patayan na to, patayan na. Then suddenly, parang bigla silang, oh come on, ang daming pagkain, ang daming mga ginto pilak. During that time, ito yung kayamanan. O, until naman kayamanan, di ba? Ang ginto at pilak, di ba? But can you imagine during that time? They are harvesting. Parang breakthrough sa buhay nila. Grabe itong mga tao ito. Then, sa verse nila tayo, sabi, ngunit naisip nila, hindi tama itong ginagawa natin. Bakit hindi naging tama? Magandang balita ito at hindi natin dapat sarilinin. Hindi natin ito dapat ipagpabukas sapagkat tiyak na maparusahan tayo. Ang mabuting ipaalam na natin ito sa mga opisyal ng hari. Verse said, lumakad nga sila pagdating sa pasukan ng lungsod. Sinabi nila sa mga bantay, galing kami sa kampo ng mga taga-Syria at isa mang bantay ay wala kaming tinatnan. Ang nakita lang namin ay
nag-uusap regarding sa kanilang maybe ending of life, kamatayan, Panginoon, because of the severe famine na kanila pong pinakaharap ng panahon ito. But Lord, sa kanilang iisip na wala na kanilang mga buhay, but Lord, pinakita mo that there is still hope, O God, to those who believe in you. Sa mga oras pa, Lord God, hayaan niyo po na makita namin ang katuruan at karunungan po ng iyong salita sa mga oras po ito upang makita namin, Lord God, ang patuloy na pagtutuloy niyo po sa buhay po ng bawat isa sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Ayan, so nakita natin yung kwento nung nakaraan, nalala po ninyo, binahay ko rin sa inyo yung 10 naman. Diba? Na leper. Those leper are living in the boundaries of Samaria and Galilee, in which the Lord Jesus Christ reached them. No? Parang sa kwento sa Biblia, no? Ang leper, para ito na yung sabi natin, pinakadukha na tao nung panahon nila. Why? Because number one, they're isolated. Kasi nga nakakahawa sila. And may batas po ang mga Hudyo na pag ikaw may nakakahawang sakit, immediately you are get separated from your family. Kayo magkakasama doon. Diba? Can you imagine that? Kaya nga itong leper na ito, nasa gate sila ng lungsod. Hindi sila pwedeng pumasok. Although meron sila pag-uusap na papasok sila, but the first place, they are separated. Kasi nga they are considered unclean. So dito, makita natin paano pinagpala ng Panginoon ang mga tao ito sa gitna ng kanilang sitwasyon. Pero bago tayo pumunta dyan, what if, mga kapatid, what if lang naman, one day, ay isa sa inyo ay nagbakasyon sa isang magandang lugar, sabihin natin sa bandang Busan, bakasyon kayo, magandang beach doon, at kayo ay natulog sa isang, sabihin natin, inupakan yung hotel, at nag-enjoy kayo sa taas ng hotel, and you see the whole vicinity of sabihin natin Busan, and suddenly, sa third floor ka, suddenly, nagkaroon ng sunog sa first floor. Ano yung immediate na gagawin mo? At tumataas siya hanggang second floor. What is the instinct na gagawin mo? Go to the fourth floor, di ba? And go to the rooftop. Now, dahil nga ang apoy pataas na hanggang sa third floor, nasa rooftop na, ano yung best decision mo to save your life? No other than to? To jump. Wala na, di ba? Saan pupunta? Bababa ka, masusunod ka sa apoy. Di ba? Tatalong ka, at least ito, sabi natin, 50-50. Pwedeng mabalian ka, kung mauuna ang mga paang bumaba, o pwede na yung ulo mong mabago ka, at least, diretso ka na mamatay. Di ba? Imagine, these are the scenario of the 4 lepers sa ating binasa. Di ba? Manatili sila sa lugar nila, patay. Manatili, punta sila doon sa loob ng kanilang bayan, patay din. So, ang gagawin nila, sumuko na lang sila sa mga kalaban, kasi bakit? Kung mamatay man sila doon, at least sabi niya, mabilisan. What a kind of life. Anong klaseng buhay ang meron sila? Kaya nga, yung ating pamagatuin is, why sit here until ligay? Parang kinukommunicate ng mga leper. Kaysa mamatay tayo dito na walang ginagawa, at least we've done something in our life. You know what, mga kapatid? When every choice seems painful, remember this. Staying where you are may be the only choice that guarantees defeat. Minsan, may mga panahon tayo na parang, kung ito gagawin mo, napakahirap. Kung ito naman gagawin mo, napakahirap din. Kung ito naman gagawin mo, kumbaga, up and down, side by side, parang, it seems to be painful na sitwasyon. But you know what, sabi nga, but remember this, is staying where you are, the only choice that guarantees defeat. Kaya sabi ng mga leper, kasi mamatay tayo dito, at least umaksyon ko tayo. Di ba? Can you imagine, ang 4 na ito, alam nila mamatay sila eh.
lahat ng decision, at least, meron silang ginawang decision. Hindi sila nanatili kung saan sila pwedeng mamatay. At least, they make a decision. And sometimes, or most of the time, hindi porket painful yung decision mo, hindi nakalooban ng Diyos yun. Amen. Why? Because many people, even Christians sometimes, they avoid painful situation. Kasi bakit? Akala natin, pag masasaktan ka, hindi yung kalooban ng Panginoon. No. Bakit si Kristo ba? Yung kanyang desisyon, nailigtas tayo. Hindi ba kalooban ng Diyos yun? Hindi ba napakahirap niya sa atin? Kumbaga parang, He is God. Kaysa wala siyang gawin. He showed to this world. Gaano tayo kamahal. He made a decision. Kaya, kung may mga desisyon man tayo na parang masakit, mga kapatid, tingnan natin, Lord, bakit talaga yung gusto mo sa akin gawin? Masaktan ako, pero kalooban mo ito. Amen ba? Imagine, makita natin, sa mga leper na ito, nag-usap-usap sila. In verse 3 and 4. Di ba? Nag-usap-usap sila. Kumbaga, mga pare, alam ko lahat tayo may kapansanan. Alam tayo may problema sa buhay. Pero, ang hirap naman na wala tayong gagawin. And of course, kung kayo tanongin ko, walang sino man sa inyo na gustong maranasan ang sitwasyon ng mga leper na ito. Amen ba? Wala, di ba? Hindi nyo iisipin na maging gawin ang buhay ninyo. No place. Nobody wants to be like the situation of the leper. Sabi doon, there were 4 leprous men at the entrance of the gate. Saan sila nakalagay? Sa entrance. Nandoon yung buhay nila. Doon sila bubuhay, mga kapatid. At walang sino mang tao, even ng panahon na yon, na nagnanais na sila ay mapunta sa sitwasyon ng mga lepers. So ano yung manonotice, mga kapatid? Sabi doon, they are not inside. They are not even in the outside of the gate. They are in the entrance. Para bang, pag nakita mo sila, parang silang presyo, mga nakakulong sa isang selda na kailangan nilang makawala sa sitwasyon. They are cornered. They're just sitting at the gate. Kasi nga, yung pagpupo nila doon sa gate, pwede sila at least abot-abutan ng kanilang makakain. Yun yung kanilang reason kaya nandun sila. At ang matindi niyan, dahil sila ay nandun sa labas ng gate, at ang matindi niyan, wala talaga sila kinabibilang ang pamilya. Yun ang pinakamahirap doon. Kung sino na siguro maawa sa kanila, yun na yung mangyari. But, the context of this is, mga kapatid, kung ating babasahin muna, ano ba yung sitwasyon nila para mas maintindihan natin gaano paggrabe yung sitwasyon ng mga leper nito. Yung magkasakit ka na ang hirap na, di ba? Tama? Kaya imagine, may sakit ka na, gutom ka pa. Meron ka na yun? Iba nga ito, gutom na, nagwawala na. Meron ka ito, gutumin mo na ng isang pagkain. Gutom na. Hindi mo na mapigil yung gutom na talagang, ang makunga ko sa akin, gutom ako, may ulo ko. Doon agad ko. Isang kailan lang yun na, hindi nakakain ha. May na ulo. Itong mga leper na ito, hindi lang sila gutom, may sakit pa sila. Paano makarecover niya? May sakit ka na, gutom ka pa, how you gonna recover to yourself? Pero para mas maintindihan natin, itong sitwasyon ng mga leper, atras na po tayo sa chapter 6. Basahin po natin yung verse 26 ng chapter 6. Dito mabibigyan tayo ng background gaano katindi yung sitwasyon ng Israel yun tayo. Kasi nga itong si Haring si Ben-Hadad, no? Yung ginawa niya kasi ay nagkaroon siya ng tawag na pagbabantay sa lahat ng labasan ng Samaria. A siege. No? Ganun ginagawa siya ng panahon na yan. Kung gusto mong talunin ng isang city, isang kaharian, simple lang. Bantayan mo lang yung daanan.
kung saan labas-pasok yung yung mga pagkain. Bantayan mo lang yun ng 6 days, iba 6 months, iba maabot ng 2 taon. Bakit? Ano yung purpose? Para magutom yun sa loob. Kasi pag gutom na yung tao sa loob, madali mo na sila sa lakayin. They have no strength. At ito yung ginawa ngayon ni Haring Ben-Hadad sa verse 24. Hindi nagtagal, tinipon ni Ben-Hadad, hari ng Syria, ang kanyang buong hukbo at kinugkog ang Samaria. Dahil dito nagkaroon ng tagutom sa Samaria. Gusto kayo makita? Walang pumapasok na pagkain, walang kalakalan ng pagkain, the chances are, magugutom ang mga tao. And verse 27, minsan naglalakad ang hari ng Israel sa ibabaw ng pader ng lungsod. Tinawag siya ng isang babae, mahal na hari, tulungan po ninyo ako. Sinabi ng hari, kung hindi ka tutulungan ni Yahweh, paano nga kita matutulungan? Wala naman akong trigo o katas ng ubas. Ito mga panatita, napapakita lang, paano na yung kahirapan o yung matinding, sabihin natin, kumbaga, bagsak na bagsak ang ekonomiya. Wala na, napakatindi na ng sitwasyon. Then sabi doon, sumagot ang babae. Sabi niya ganyan, ano ang problema mo? Tanong sa kanya ng hari. Sumagot ang babae, napag-usapan po namin ng babae ito. So dalawa sila. Ito na, iluto namin ang aking anak para may makain kami ngayon. Ano ba yan? Ang pinag-uusapan na doon sa city, sa Harian, paano lutuin yung kanilang mga sanggol at makasurvive sila sa buhay. Ano ang nagtulak sa babae ito na lutuin nila ang kanilang mga anak na sanggol para maging pagkain? Ang babae nila mga kapatid, nagganong nakatindi. No? Ganon nakatindi ang paggutom sa loob mismo ng hari. Kaya nga tama sinabi ng mga leper, kung pupunta tayo sa loob, patay din tayo. I want you to visualize it now. Hindi sinabi ng Bible kung gaano sila katagal na ubuto, maybe matagal to, a month, matagal na. Nakainin mo yung anak mo para makasurvive ka lang, person. Parang, hindi mo parang sa mga babae dito na may anak. Ha? Niluluto mo yung sanggol, yung anak mo, para lang makain ngayon. Di ba? Parang hindi na wala sa hostisyo, parang cannibalism na to. Pero dito pinapakita lang mga kapatid, paano ang tinding sitwasyon nila ng taggutom. Ganyan po katindi yung sitwasyon ng mga leper na ito. Kaya nga sabi nila, kung tayo papasok sa loob, patay tayo. Ngayon, kung nagising naman tayo ito, sabi ng mga leper, patay din tayo. And the bright idea, no? The brightest idea na napag-usapan nila, sumuko sa kalaban. Remember, these are lepers. Kung makita ka siguro ng sundalo, wala naman laban yan eh. Kasi wala silang sandata, may kapansanan pa. Baka talaga patayin sila. Kasi bakit? Nakakahawa yan eh. At least sabi ng mga leper, kung panain tayo, tigpasin yung ulatin, tapos na ang paghihiram natin. Alright. But they have the brilliant idea. Grabe, no? Paano sa loob, mamatay, mag-isip mamatay, but ahead of them it is also a danger. Anong ibig sabihin niyan? They are literally trapped sa kanilang buhay. Wala silang mapuntahan. Pasok sa loob, patay, mag-stay, patay, punta sa kalaban, patay. Ako din, tanong ko sa inyo, are you trapped now in your situation? Na parang feeling mo trapped ka sa sitwasyon? Na parang wala ka nang magawa sa buhay mo ngayon? Not moving because every option seems so painful. Parang kung gagawin ko ito, sacrifice naman ito. Kung gagawin ko ito, sacrifice naman ito. Kung gagawin ko ito, sacrifice naman ito. Eh parang ganun ba minsan? So ang ginawa mo? Hindi ka na pumili. And the greatest defeat na pwede mangyari sa iyo
is yung wala ka nang gagawin kahit na napakahirap ng sitwasyon mo. Sometimes the greatest prison is not chain, but is indecision. Dahil wala ka rin ginawang desisyon, wala rin nagbago sa buhay natin. Dahil wala kang ginawang action, wala rin nagbago sa sitwasyon mo. So yung pa rin nangyari. At least yung mga leper na ito, they have the bright idea. Sumuko tayo. Hindi ano yun, ha? Hindi kawalan ng moral, pagsuko, di ba? In fact, it is a sign of humility. Let's go there. So kung patay nila tayo, at least, we end our life ng mabilisan. Kaysa naman yung unti-unti kang nilalamon ng karamdaman mo at nilalamon ka ng bituka mo kasi ba, gutom na gutom ka na. At least they have the bright idea. Kaya nga, sometimes the greatest prison in our life is not yung chain, yung nakagapos tayo. In physical, nakakulong ka sa selda. Kung hindi, yung hindi ka na desisyon sa buhay mo. At tinanggap mo na lang, pastor kasi talagang ganito na ako eh. Ganito kasi yung pamilya namin, pastor eh, mag-isip kaya, ganito na ako mag-isip na yun. Yung wala ka nang ginawa, kasi pastor ito na kasi yung nakagisnan ko pastor, kaya wala na akong magagawa, ito na ako. Sabi nga, you are not in the great defeat. Why? Because you are indecision. Kaya nga, yung ibig sabihin ng responsibility, ano yung sabihin ng responsibility? Is you have the ability to respond. Wala kang ginawa. Tinanggap mo na lang. Kasi nga, kaya talaga. Kasi isip mo, kasi basta mo, gagawin ko ito, may hirapan din ako. Kung gagawin ko naman ito, may hirapan ako. Parang, kung uwi ako ng Pilipinas, ang gulo-gulo ng Pilipinas, di ba? Sa Korea naman, puro naman ako trabaho. Eto no, saan ka pupunta? You need to decide. Why? Because life continue to go on. Hindi naman titigil ang araw. Decision. Hindi naman, may alas do, ano sa ba ngayon? Halimbawa ngayon, 3:20. Pag hindi na decision, hindi naman titigil yung 3:20. Bakit? Nakatigil ang araw kasi bakit? The sun is waiting you to decide. Hindi naman gano'n eh. Continuous yan. Wala kang gawin, may gawin ka, mamaya mag-alas 4, mag-alas 5, mag-alas 6. Bukas na naman, Lunes na naman, wala kang gagawin, tanda mo, next na naman, Martes na naman, life continue to go on. Ibig sabihin, kung hindi ka gagawa ng paraan sa sarili mo, lumipas ng panahon, nakalayo na ang buhay, ikaw, nandyan ka pa rin. Ano ngayon yung sitwasyon mo? Until now, it's hard for you to decide na nakukulong ka sa panahon na yan. Maybe yan, yung mga pangaral sa'yo nung nakaraan. O yung mga nangyari sa'yo nung nakaraan mo. Yung mga naging perspective mo sa buhay. Yan, hindi ka na nakawala dyan. Kasi pastor, pag nakikita ko kasi parang naaalala ko yung halimaw doon sa baga. Tapos na yun. Di ba? Meron palabas ako na halimaw sa baga, di ba? Sino nakahalimaw sa baga na yun? Dati talaga nung bata ako sa grab, ako. Kaya nung napanood ko siya, hindi pala siya horror. Yung may lumalabas sa banga, di ba? How many of us, we are, dahil sa mga trauma, tayo minsan yung multo, di ba? Minsan, halata naman yung mga tao, yung magugulatin, huwag kang magugulatin, ha? Yung madaling magulat. Yan yung mga maraming mga minsan, parang naaalala ng nakaraan. But you get to decide, stop those things. Tapos na yan eh. You need to move on. Tapos na. Life continue to go on. Ang Diyos ay nagpapatuloy. Magpatuloy tayo. Kumbaga, yung sitwasyon nitong mga to, halimbawa, sumakay ka ng bangka at yung bangka ay may butas at unti-unting lumulubog. So ano yung choice mo? Tumalo sa tubig, di ba? Ang problema sa tubig, may mga buhaya. So how can you decide that? Walang option. Pero at least, di ba, meron pang ginawang action. Tumalon ka sa bangka. Di ba?
Tulungan ka sa mga buhay. Malay mo, yung mga buhay, busog o hindi ka hinabol. Di ba? At least, you have a tiny slice of opportunity. Di ba? Kumbaga, at least, you have the greatest option. Eh, paano yung mga buhay, busog na? O di, ay, hindi siya masarap. Di ba? Tayo mga buhay, di ba? Hindi masarap. Maligtas ka. I think ito yung nangyari sa mga lepers, di ba? At least they have a decision. Nakakita sila ng konting puwang ng pag-asa, kung 100% na yan, at least they have 0.02% na maliligtas. Kasi kaaway nila yun eh. But the story, as the story goes on, sila ang nakalasap na pagpapalag ng Panginoon. So the good thing about the leper is, they make decision even though the possibility is very, very small. Kumbaga sa percentage, para pagtama ng loto, di ba? Out of 1 to 5 million. Parang ganun lang ang pagtama sa loto. At least, nagbigay ka ng desisyon. Ito maganda. The question that changes everything. I like this one. Ano yung question ng mga leper? Ano yung kanilang tanong sa bawat bakit tayo nakaupo rito? Why we stay here until we die? Maybe sabi siguro isa, oo nga, tama ka, di ba? Oo nga, bakit tayo nandito hanggang sa mamatay? This is the greatest question of this leper. Why we are here, sitting here, until we die? Bakit ka nandito, nakaupo, walang gagawin, hanggang sa mamatay? Why we are here? Anong ibig sabihin niya? And this is the turning point of their life. Remember, walang nagsalita sa kanila. Walang nag-advise sa kanila. Wala man lang propeta na nagsabi, mga leper, wala na yung mga kalaban ninyo. No one, even the Lord, hindi nagbulong sa kanila. But they themselves have a reflection. Bakit ka nandito? Ang masamatay ba tayo? Papayag ba kayo? Tanggapin nyo na lang na until we die, until we last breath, nakakangatay nyo, naghihintay sa gate. We need to do something. No? Parang ito siya sabi nila. They have no advisors to mga lepers na ito. Wala man lang nagsasada sa kanila. The only thing they have is, ano yan? One honest question. That honest question changes everything in their life. Isang napaka-honest na question ang kanilang nakita sa kanilang sarili. Kaya totoo yung kakasabihin, di ba? Honesty is the best honesty. My question for you, are you honest yourself? Honest ka ba talaga na nagpe-pray ka? Honest ka ba talaga na kumikilala kay Lord? Are you honest? 1 to 10. 10 is pinaka-honest. Itaas ng kamay niyo, magbigay ko ng kayo. Number 5. 5 lang? Yung honest mo is 5? Wala? Nasa ka ng konti, baka mas honest pa kayo. Number 6. Ha? Wala? Ganon ka honest? From 1 to 10. 10 is the pure honest. Di ba? Ulitin ko, baka hindi naintindihan yung question. 10 is the purest honest. So magsimula ako sa 50-50. Number 5. Are you honest? Ako lang ba? Taas ang kami dito. Ha? Number 5. Sabi niyo, Pastor, I'm honest. But number 5 lang ako. 4.5. At least, honest ka. Na 5 ka lang. Di ba? Amen ba? O, taas ako ng konti. Baka medyo, Pastor, actually medyo maganda-ganda akong honest ako. Number 6 kayo. Taas kami number 6. Wala. Number 7. Ha? Wala pa rin? Number 8. Sabi, ako lang talaga ang dito. I'm not honest. Okay? Pastor, So, 4.5. This
one thing na nagpabago sa buhay nila, they have an honest question to themselves. So, isip natin, Lord, bakit ba ako na humaantong sa ganitong sitwasyon? May problema talaga ako sa ugali, sa sarili, sa damdamin, sa paningin. Minsan tanungin natin yung ating sarili. Baka naman talaga tayo may problema, mga kapatid. Hindi yung nakapaligid sa atin. So we need to have an honest question to yourself. Lord, bakit ba ako minsan nag-i-struggle? Lord, bakit ba ako minsan nag-iisip ng ito? Lord, bakit ako nandito ngayon sa sitwasyon na ito? What is my real situation? Baka naman talaga pagkakamali ka, hindi mo lang inaamin. You are not honest. This leper, one thing that they have in their life, they have an honest question to themselves. When we learn honesty in our situation, the next is, as the leper, natin yung mga leper, yung honest na ginawa nila, it leads them to the life breakthrough. Pero, kung you still living in a denial situation, ay hindi, okay ako. Ay hindi, ako sa kaya ko lang. Ay hindi, sinong kaya ko lang? If you have that kind of mentality, you're being honest, I tell you, you are seems like in a place in which ikot-ikot ka lang. This leper, they have an honest question to their situation. Teka, bakit tayo dito? Gusto niyo bang umakay na sa ito na lang? O na lang tayo? We have a situation here, guys. Matindi ang alam ko ang ating sitwasyon. Matindi. Pero we need to do something. That honest question leads them to breakthrough. Sometimes transformation begins with a brutal honesty in ourselves. Mga kapatid, minsan totoo lang. Sana maging totoo tayo sa ating mga sarili. Amen ba? Kailangan na hinutosin sa sarili mo at sa Diyos. When? Alam niyo mga Pilipino, isa sa mga kultura natin, pag sinabi mong, kumain ka na? Actually, kain ko lang kanina, busog pa ako eh. Pero ngayon, kakakain siya, di ba? Hindi ka honest. May ganyan yung kultura eh. Okay lang? Okay ka lang? Yeah, kasi actually I'm okay. So, positive lang tayo. But honestly, you are not dying inside. I was dying inside. Diba? Actually, wala namang ikababawas ng ating pagkatao kung magiging honest tayo sa ating mga sarili. Wala namang sigurong ikakabawas ng physical na kaanyuan mo kung magiging honest ka lang sa totoo mong sitwasyon na nararamdaman ka sa sarili mo. Lord, totoo lang, insecure talaga ako. Help me to deal my insecurity. Let's submit yourself to the Lord. Totoo lang, Panginoon, mahihain talaga ako. Lord, help me na mag-build ko yung aking inner confidence as a person. Be honest to yourself. Don't be afraid. Many people cannot experience the full God's deliverance and breakthrough sa buhay nila. Kasi bakit? They refuse to admit the reality of who they are. Maraming mga tao ay hindi makakawala sa mga sitwasyon kasi hindi nila ina-admit yung kanilang totoong sitwasyon sa buhay nila. If you are living in denial, you will accept the reality of yourself, tandaan mo, you will never experience breakthrough. This leper, grabe, they have an honest question. A brutal, honest question. Why we are here sitting and dying? Guys, let's do something. Kumaga,
usapang kamatayan yung pinag-uusapan nila, di ba? Imagine, have you ever tried to, to mingle to those groups at usapan nyo is mga critical illness, di ba? Oh, may cancer ka pala, di ba? Oh, ilang po na ng taning mo, yung ganun mo usapan, di ba? Oh, ikaw naman, actually, binigyan pa ako ng doktor ng 6 months. O ikaw, actually, 2 weeks na lang ako eh. Di ka na pa usapan minsan? Oo, nagagawin mo. Ito yun eh. O kadalasan, ang ating pinag-usapan, meron mo budget. Di ba? Meron ba, di ba? Ubus na ba ang budget mo? Di ba? Pero slide pa yun eh. Katong mga report, usapang kamatayan mo talaga. Manatid tayo dito, patay. Sa loob, tayo ng patay. At least, we have an option. Suko tayo. At least, kung patayin tayo doon, bilis na natin papunta kay Lord. Kasi unti-unti ka namamatay na sitwasyon. They have an honest question sa buhay nila. And that honesty na ginawa nila sa kanilang mga sarili sitwasyon, it leads them to a great breakthrough. Kapatid, be honest tayo sa ating sarili. Sino gusto lumago sa Panginoon? Taas ang mga. Sige, taas ang mga. Pero ang tanong, are you honest na willing kayo magproseso? Pwede mo masabi na, sige, Pastor, honest ako. Para sa Panginoon, gusto kong lumago. Rule number 1, every Sunday ako pinamaaga ito. Magagawa niyo eh. Napahirap lang. Hindi kasi, Pastor, may gagawin pa kasi ng alas 2, ng alas 3, so alas 4 ako pupunta. In every growth, there is also a sacrifice. Di ba sabi nga, no pain, no gain. Hindi pwede puro gain na lang, walang pain. Di ba? The greater the sacrifice, the greater the blessing. I remember one time nanonood ako ng National Geographic. Meron doon isang movie or isang documentary, ang tawag nila, The Wicked Tuna. Bakit wicked? Kasi nga, bago mo sila mahuli, nasa lugar sila kung saan, malakas ang alon, napakahirap manghuli. Marami mo lumulubog ng mga bangka doon. But, once nakahuli ka ng isang tuna, enough yun para mabuhay ka ng 6 na buwan. E kung nakahuli ka ng 2, edi meron ka na pang 1 taon. But before you can do that, you need to undergo. You need to dare something very, kumbaga, yung word na daredevil ka dapat. Minsan, God sometimes invite us to those kind of situation. Di ba? Hindi ibig sabihin na painful yung decision mo at gagawin mo, ibig sabihin kalooban ng Panginoon. You need to understand na the first step, be honest to yourself. Lord, gusto talaga lumago sa'yo. Then form a habit. Form a structure na lumago ka bilang isang tao. Hindi pwede gusto mo lumago, wala kang gagawin. No. Kung gusto talaga ma-enjoy every Sunday worship, Monday pa lang dapat sumasamba ka na sa Panginoon. Monday pa lang dapat puspos na ng Espiritu. Hindi pwede na, kung kailan Sunday morning, doon ka pala, Hallelujah, Lord, we stand in the meeting. Hindi pwede yun. Kasi hindi naman kinakondisyon ng ating katawan. We need to have an honest question sa ating sarili. Sometimes, admitting that we need help, parang ito minsan yung nagbibigay sa atin na sitwasyon para kaya natin humingi ng tulong. Healing begins when denial ends. Kung sinabi mo, ikaw lang, kailangan ko talaga ng tulong ngayon kasi ito yung sitwasyon ko. Sabihin nila. Kaya sa local Del, nung tinawa ko siya, Del, ano ang kailangan mo? Magsalita ka. Tinawag ko siya. Pero Del, ano kailangan mo? Pastor, kailangan ko ng toothbrush at toothpaste. Kasi naiwan nga ako sa 9th floor kasi nung pumunta sa floor, naiwan. O, sabi ko, at least honest siya, di ba? Sometimes, ganun din tayo. Walang masama pagiging honest. Pwede mo sabihin, mali talaga ugali ko, pwede ugali ko, correct? Honest kayo. Gusto mong magpatuloy, gusto mong lumago, honest ka lang. Because most of the time, healing
begins when we are honest into ourselves. The lepers stopped pretending. They were just honest to their situation and admit it that they make a decision after na kanilang pag-uusap. So, nakakapagtaka, itong mga leper na ito, after they are talking each other, the Bible tells us, at sila'y lumakad ng dapit hapon, twilight. So, ang tanong rito, gaano sila katagal nag-usap? Sabi ko, Lord, gaano katagal nag-usap ng mga leper na ito? Kasi, mukhang hindi na lang pwedeng ipagpabukas na eh. Tama? Di ba pwede na pagka sila mag-usap, anong pag-usap natin? Susuko tayo. Pwede ba bukas na? Madilim na. No! These lepers, padilim na, they make an action. After they sit and talk to each other, usap sila, let's go! Suko lang tayo. Wala sila inasaya panahon. Go! Hindi sinabi na, ay, bukas na lang. Tayo susuko. Ihanda ko muna yung sarili ko, no? Paano patagain, paano pamanahin. Hindi. They have an action. Kaya nga, they have to walk without explanation. Go. Action agad. Kumbaga, parang they rose at night, parang it's conveyed the immediate action to their decision. Sabi nga ni John Matthew, sometimes if you have an idea, that idea you need to take action. Kasi sometimes ang idea ro pala ay napapanis natin na yun. O kaya minsan nawawala siya. Ay, pag meron kayong mga idea minsan, abay sa buhay ninyo, may mga idea kayo, isulat nyo lang. Huwag nyo hayaan na. Ano nga ba yung naisip ko isang araw? Walang gano'n. Yes. Diba, sa church, may naisip ko na parang magandang idea, isulat nyo lang. Yung pag-usapan natin, talagang maganda. Tapos nakalagay doon, bigyan ng kalaman si Pastor. Ano pa ka ng idea? Biro lang ako dito. Makagawin yung personal yan. So, kumbaga, wala silang sinabi na panahon, oras, nung sila ay nag-desisyon, okay, go ahead. Hindi nila hinintay na magbago pa kailang mga isip. Kasi may mga ganyan eh. Kaya bumili kami body race ng gitara. Nag-ikot-ikot kami ron. Tapos nung nakita ko, yung gitara, yun talaga, hindi talaga yun yung gustong gitara. Pero dahil second hand na hinahanap ko, nung tinugtog, pinakita ng ganda, eto na. Sabi ko, body race, huwag na tayong dumaan sa maraming gitara. Kasi dahil sabi, may mas maganda pala, mas mura, di ba? Kung manghihinaya ka, sabi ko, hindi na. Diretso na kami doon sa exit. Wala na palit-palit. Kasi minsan gano'n tayo eh. Ay, parang ang ganda ng damit mo eh. Ito, damit ko, pangit. Diba? Yung panghihinaya na gano'n. No, if you decide something, no turning back. Kung pinag-pray mo yan, tingin para sa Panginoon yan, go ahead. Kung sabihin na, bakit sila? Ang ganda ng mga ganyawa nila. No, go ahead. Ito yung mga leper ng ginawa. When they decide to go to the camp of their enemies, wala silang kabog-kabog, dagdagat sila, pakabina, just go ahead. Nothing has changed. Walang ebidensya na sila ay mapapabuti doon. Walang promise na sila magiging okay doon. No sign. They walk straight to the camp of their enemies. Kadalasan pa sa atin minsan, Pastor, hindi ko pa yung sign ni Lord. Lord, I'm waiting for your sign. May mga ibon, Lord, papalakpak. Yun, ang sign mo na. Tayo mga Pilipino, marami tayong ganyan mga iniisip. Tama? Tayo minsan siguro delay yung blessing ni Lord sa atin. Kasi nga, kung ano-ano pa yung mga orasyon na ating mga titignan. Pagpasok pa ng bahay at mayroong puting pusa, ayun na yung sign ng Panginoon. Kapatid, itong mga lepato, wala silang assurance sa kanilang desisyon. Walang promise sa kanila. Hey, pag pumunta kayo sa amin, sumuko kayo, good guys. Walang sign, walang promise, walang katiyakan. Just they go ahead to what their action decision have been made. So, kumino sila, humakbang sila, nag-take action sila, na walang hinihintay na sign ni Lord. The question is, ano sa inyo mga Lord? Do you believe that our God also is a God of action? Yes. Huh? Do
Do you think pag gumawa ka ng isang sitwasyon, talagang humakbang ka by faith, walk in the water again? Do you think pag anak ng Panginoon, hindi niya kayo pagpapalain yung hakbang mo na yun? Sometimes nakatakot lang tayo humakbang. But God is waiting us to dare sometimes unconventional way of walk of life. God is waiting us. Hinihintay ang tayo ng Diyos na humakbang para tayo pagpalain. Ang problema sa atin, puro tayo takot, assessment dito, analyze dito, analyze dyan, lahat na lang ina-analyze mo. Ano yung tinatawag na analysis paralysis? Wala ka nang ginawa. This leper, wala. They go. Okay, the best way is, surrender mo sa enemy. Kung patayin tayo, alright, patayin tayo eh. Pero at least, paano kung maawa sila sa atin? Di ba para lang, di ba? Bigyan tayo ng pagkain, at least nakasurvive pa tayo. So, if God is the God of action, anong ginagawa ng kanyang mga anak? Dapat ang mga anak ng Diyos is, ito yung mga risk-taker dapat. Ayaw mga kapatid sa ating buhay Kristiyano, may pinapagawa sa Lord minsan, it seems like walang assurance, walang promise. Just walk. Just like Peter, di ba? Lord, where are you? I'm here. Pwede ba pumunta sa'yo? Hindi mo sinabi ng Panginoon, yes, kasi makakalakad ka naman eh. Wala naman ang promise ng Panginoon, di ba, kay Peter? Come, Peter, kasi bakit? Makakalakad ka. Kung nakalakad ako, makakalakad. Walang daw sinabi si Lord. Just come. Yung word na come na yon, nung dumating sa isip ni Peter, ang desisyon niya, pumunta sa Panginoon. At nung naglakad na siya, nagulat siya, he's also walking the water. But the chances are, nung siya nasa kalagitnaan na, naudlot yung kanya. But you know what? God sometimes allow that to happen. Para mas lalo niyo mapatunayan na siya ang Diyos na makapangyarihan. Amen ba? Kapatid, hindi porket yung sitwasyon na desisyon mo na masakit, mahirap, hindi ka looban ng Panginoon. Minsan, diyan pa natin mas makikita na ang Diyos ay gumagabay sa atin. Let do an action for the Lord. Saan ka ba nahihirapan sa buhay mo ngayon? Nakailangan mo ng action na. Nahihirapan ka ba sa sarili mo? Sa pag-iisip mo? Sa karakter mo? Sa habit mo? Take an action. Because God will bless your action. Parang sinasabi ng mga leper ito, kung gusto mong lumago sa Panginoon, bakit kailangan pang ipagpabukas? Ngayon na. If you want to go to the Lord, dapat kayo na rin. Ba't kailangan pang ipagpabukas mo yung pag-pray mo, pagbabasa mo ng Bible? Ngayon na! Di ba, minsan may mga ini-invite tayo, ano sabi nila? Pag may time. Next time. Dito tinuturo tayo ng Panginoon na kung meron gusto mong gawin para sa Panginoon, huwag bukas now. Kasi bakit? Baka hindi mo marinig yung bukas. Baka hindi sure for tomorrow, hanggang ngayon na lang ikaw. At least, you do something now bago ang bukas. If you want to change your life, now, not tomorrow. Kaya mga kapatid, excuses make us far from breakthrough which God intended us to experience. Kaya kadalasan ng mga tao nag-excuse. Kasi pastor, pagod na ako. Okay, excuse yan. Kasi pastor, wala, dahil na iniisip, excuse yan. Pero the more nag-excuse ka para sa paglago mo sa Panginoon, the more din na mapapalayo ka sa hinandasin ng Diyos na pagpapala. Amen po ba? Look at the Israelites. The more they murmur, the more na pinaiikot-ikot sa rin doon sa wilderness. Kasi bakit hindi pa sila handa sa blessing? The more sila nagsasabi, ba't na lang ba pinaiikot ko? Sabi ni Lord, 10 ikot pa uli yan. Imbis na, 2 ikot na lang. Eh, nagreklamo ko sa Lord, dagdagan pa ng 3 ikot. Sayang. Ay, imagine kung bibigyan ni Lord ng blessing, abot mo yung blessing mo at the age of 80. May hindi yun pa kaya? 3rd floor na bahay. Paano ka nakakit eh? Ang sakit na lang matukod mo, di ba? Inibigay ko, di ba? Gano'n ka rin, mapipindot ka pa rin, di ba? Ang ganda ng bago mong kotse or SUV, Montero. Kaso nga, yung Montero mo, naging ambulansya. Kasi bakit? Maya, sinusugan sa ospital. I see you! Let's go there. Na-enjoy. God prepared us a blessing for us.
to action. Umaction agad tayo. Look at the lepers. Tingnan yung action ng mga lepers. Hindi ba yung ginawa nilang action na sila'y pumunta agad bago magtakip siling, di ba pagpapakita yan na isang uri yan ng pananampalataya? Hindi kaya pagpapakita ng uri ng pananampalataya, after they decide everything, they talk each other, maybe nag-usap sila ng banda, alas 12 ng tanghali. Can you imagine? Halos 5 hours na nag-iisip. After that, ito na yung decision. Go now to the enemy. Go now to the battle line. At magpakita tayo. Sometimes mga kapatid, ang buhay natin ay parang wala certainty. Parang no complete understanding. Isa lang naman ang kailangan mo. Just make a step ahead. And that's so-called faith. Amen? Kasi kung lahat na lang na gagawin ng Panginoon, assurance sa atin, walang faith yun. Lahat na lang, di ba? Joey, next month, mapupromote ka na kasi ang bait-bait mo. Wala na excitement yun. Mas maganda yung araw-araw, nagtatrabaho ka, you are doing your best for your job. Di ba? Sooner or later, the Lord will bring up. Hindi yung, ganun pala. So, tutulog na ako ngayon kasi bakit? Next month pala, pagpalain ako ng Panginoon. So, you become na complacent. Mas maganda talaga yung sometimes step of faith. Walang assurance, isa lang pangahawakan mo, tapat ang Diyos. Amen? Isa lang, tapat ang Panginoon. Gagawin ko ito kasi bakit? Tapat ang Panginoon. Maybe people will say na parang ano yung decision mo? Weird. But alam mo sa Panginoon, I will do this para sa Panginoon. Ito yung ginawa ng mga lepers. Weird yung kanilang mga decision na buhay yung action nila, but that's the best thing that they can do. Sometimes, in the worst case scenario ng buhay natin, pag may natin ginawang action, minsan doon pa nagsisimula ang breakthrough. Kaya, ang payo ko lang mga kapatid, the more kayo nag-i-struggle, dapat the more kayo nagsisilingkod sa Panginoon. Pusin mo ng paglilingkod ang buhay mo pag nag-i-struggle ka. Lord, nag-i-struggle ako, I will commit myself to serve you. Kung magkapatayan na to, kung mamamatay rin naman ako, ipaglingkod ko na ang buhay ko sa iyo hanggang sa mamatay ko. Maybe that's the best action na gawin natin. So God's miracles are often discovered why we are moving. Anong sabi doon sa ating binasa? Nung sila ay nakarating na ng battle line. Di ba? Kasi may battle line kasi tinatawag eh. Hindi ka pwede kasi masyadong malapit sa city kasi nga may mga arrows doon na pwedeng tantamanan. So may certain distance na nilakad itong mga leper na ito. So maybe habang pari sila naman ang tahimik ng kampo. Ayun nila, if there is 100 people, 100,000 horses, mga tao doon, usually ang ginagawa ng mga sundalo dyan, mga nagiinuman yan paggabi kasi nga they are waiting, no? For the cue of the king para subuhin ng isang tao. Ano ginagawa nila? Madalas yung mga nagiinuman yan, maingay yan. But the leper, maybe tataka, habang lumalapit sila sa battle line, ang tahimik. Ano kaya nag-worship kaya sila? Baka nila, di ba? Or meron silang devotion. Tataka sila habang lumalapit sila. Then, nung pumunta sila, they discovered, walang tao. Para mas patunayan nila, walang tao, kumain sila. Kinuha nila yung makagandang bagay. Wala talagang tao. At doon nila naisip, ang Diyos pala ang nagbigay ng miracle sa kanila. Ano sabi ng Bible? God is the one to cause them to flee. Na parang nang sinabi ng Bible, inisip ng mga Syria ito, ng mga Aramean ito na ang hari ng Israel nag-rent ng mga kawal ng Ehipto na makaraming mga chariot doon. Kasi sila yung may mga kumbaga high-tech na mga gamit. At sobrang takot nila, hindi nila nabitbit yung kanilang mga ari-arian. Tumakbo sila just to protect their life. Go as fast as you can. Isang ganyan Panginoon sa buhay natin, sa mga problema natin. Isang ihip lang ng Panginoon. Tanggal yan.
yung kinakatakutan mo, isang ihip na ng Panginoon, maaalis siya. So God's miracles are often discovered while we are moving. Make an action, mga kapatid, to yourself. Gumawa ka. Posible man yan, gawin mo pa rin. At least may ginawang desisyon. And sometimes, those actions along the way na ginagawa mo yan, God will send you miracles. Sino po ito nakapag-try na i-steer yung manubel ng jeep habang siya ay nakatarahe? Meron ba nakatry? Siguro sa mga driver, makakalate dito, no? You know what, yung jeep sa Pilipinas, kasi mga wala na yan eh, power steering. Napakahirap po yan. I-maneuver. Galawin mo yung manubela niya. Dito sa Korea, ang mahirap dito na i-drive, yung damas, yung maliliit. Alam mo, Gerald yan eh. Nawa ka Gerald yan eh. Yung maliit lang, nakita niya yung maliit na parang, ayan, napakahirap ito i-drive kasi nakapag-drive na ako nun eh. Ang hirap niyan talagang, kailangan mo talaga ng lakas para pihitin. Pero, once naman yan ay tumakbo na, napakadali mo na siyang ipit sa kaliwa o sa kanan. Pero pag nakahinto siya, ang hirap talaga. Sana yung mga kapatid. Sometimes ganyan din tayo. Ang hirap ng buhay pag wala tayong action. Pero kung na tayo, the more na tayo may ginagawa, mas lalong gumaganda ang ating buhay. So many believers pray today, but no action. Pray lang. Lord, gusto ko talaga lumalim sa pananampalataya. Gusto ko talaga mapapakahal sa iyo. Ano naman ginawa? Hindi naman nag-devotion, hindi naman kumakatin ng prayer. Wala naman ginagawa. Kasi umaasa siya. So many believers say, Lord, guide me. Pero wala namang pagsunod. No obedience. Marami naman dyan, Lord, please, patuloy mo kapalain. Wala namang plano. Pero mga kapatid, alam natin, marami tayong mga ginagawa, mga prayer minsan, bago may panalangin, sinagot na ng Panginoon. Saan ibig sabihin mga kapatid? Sometimes, God is already moved in our path. God is just waiting us in the end. Amen po ba? When the leper starts moving and make action of their decision, they experience a miracle they will never saw before. A miracle na hindi na naisip, na hindi sumagi sa isip nila, na hindi na na-conceptualize, nag-uusap-usap sila. Wala yon. Naranasan ng mga leper na ito. And while the lepers were walking, God was already working. Ibig sabihin mga kapatid, once you are doing something for your life, for the Lord, God also is working for you. Just like Abraham and Isaac. When God called Abraham to sacrifice Isaac para sa Panginoon, di ba? In the mountain of Moriah. Ang sabi po ng mga Bible teachers is, yung daw sacrifice is parehas daw umaakyat sa taas ng mundo. But Abraham, not knowingly na mayroon palang great sacrifice na pinubay ng Panginoon, hindi naman talaga sa Isaac. But God called Isaac to test his faith. Painful yun. Diba? Painful action yung ginawa ni Abraham. Pero ginawa niya kasi bakit? Alam niya, ang Diyos ang nag-command sa kanya. Kaya mga kapatid, remember this. Hindi porket ang sitwasyon mo ay mapait, mahirap, hindi ka looban ng Panginoon. Baka talaga kailangan mong daanan yan para mas maintindihan mo na ang Diyos talaga ay nag-provide sa ating mga pangangailangan. The Lord caused the Aramean army to hearing imaginary horses and chariots. Ano nangyari? They fled. The lepers knew nothing about it. Walang alam mga lepers dito. Pero ang Diyos na pala ang kumilos, parang nagbigay ng kaisipan sa mga vast army of Syria na meron palang ganitong mga chariots sa palapit na maraming mga sundalo. Sila mismo nakaisip nun. Ang Diyos mismo nagdala sa isip nila. Kaya anong ginawa nila? Tumakbo sila hanggang sila ay makalayo sa kanilang pinalalagyan. How many times God has worked behind the scene but we never witness? Kailan na kaya ang Panginoon nag-miracle sa buhay pero hindi mo ito na witness? Pero nag-benefit kasi bakit?
God is working behind the scene. Sometimes nakalimutan din maging magpasalamat. How many prayers were answered before we prayed for the Lord? How many already solution given already by God before the problem arises? Marami na. The greatest truth upon this story is God was already arranging everything before we go there. Anong ibig sabihin? Bago tayo makarating doon, ang Diyos nandoon na. Di ba meron tayong kasabihan? May kasabihan, di ba? Ano yung kasabihan? Papunta ka pa lang, papalin na ako. Ano maayos si Lord? Ano sabi niya sa'yo? Bago pa ang mundo, nandito na ako. So ano nga yung problema mo? Parang gano'n si Lord, di ba? Di ba? Wala pang mundo, nandito na ako. So ano yung problema mo? Hallelujah. Same with God. Bago pa tayo magkaroon ng problema, ang Diyos nandoon na. Bago pa tayo dumaan ng matinding mga paghirap sa buhay, ang Diyos ay nandoon na. Bago pa tayo ipanganak at dumaan na yung problema sa mundo, remember, ang Diyos nandiyan na. Kaya ang tanong, anong problema natin? Baka lang, wala tayong action na ginagawa. Amen? Kaya minsan, wala tuloy ino-honor ang Panginoon. Yung action mo, puro makasagli. Kaya wala tuloy ino-honor ang Panginoon. Bago ang mangyari ang lahat ng buhay bago mangyari ang lahat ng bagay sa buhay natin, God is already there. At ito ang nakakamanga sa story. When the lepers enter now into the battle, nasa ano na sila? Nasa loob na sila ng mga tolga. Anong ginawa nila? Happy sila. Di ba? Kaya unang sinabi ng Bible, unang sinabi ng Bible, hindi sinabi na nagtago mo siya ng mga ginto. Hindi. Kumain muna sila. Kasi yun yung immediate na kailangan nila eh. Kumain muna. Uminom sila. Kumain. Then after that, nung nahiman pa sila, uy, may mga kayamanan pala. Future yun eh. Tama? We need to invest now. Okay na tayo. Kumbaga, nakalag sa unang problema natin. Okay now, future naman. Ang dami dyan. Kaya yung blessing ng Panginoon, hindi lang pang ngayon, pang kinabukasan din. Amen ba? Now, anong ginagawa nila? They drink, they had the silver, had gold, clothing, nagpalis sila ng damit. Maybe itong mga leper daw, mula sa busbus eh, naging mga artistahin na. Di ba? Kasi wala nang pagpigil sa kanila eh. Ito, matindi dyan. Sometimes, deliverance can create another danger. Ano yun? That's the old comfort. Kadalasan, pag narating mo na ang blessing ibigay ng Panginoon, dito na, marami na nakakalino. Marami na unti-unti, bumaba yung kanilang pagsamba sa Panginoon. Dali manakal mo. Sometimes, God's blessing become the greatest distraction. Isipin nyo, nung kayo pa'y nasa Pilipinas at nag-ahanap pumunta ng Korea, ano ba yung ating iniisip noon? Ano ba yung ating mga naging pangarap? Siguro mapunta lang ako ng Korea, siguro magiging masaya na ako. Pero ba kayo iniisip? Siguro makakaroon. Mag-bigay gusto mo, di ba? Lord, sana magpakain mo, di ba? You pray, di ba? Hinahangad mo yung para sa pamilya mo, Lord. Pero nandito ka na for how many years na nangyari sa'yo? Ganun pa rin ba yung puso mo? O, kasi talaga mga Koreano, parang walang paitan kausap. Ganun na naman. Kung sigaw-sigawan ako. Become now. Yung pagpapahala minsan, naging distraction. The good of the leper. Habang kumakain sila, habang nag-enjoy sila, there's something that they
the leper almost forget everything. Na yung buong komunidad pala ay nagugutom na. But the good thing is, the good news create a godly conviction in which fulfill the full deliverance happen, not just you, but also to the other person. Kaya nung nakita ng mga leper, alam, itong ginagawa ng demanda. Let's go back to the gate. Again, nag-gate pa rin sila kasi mga leper sila, di ba? Pwede na sabihin na, hayaan mo sila. Dito mapasukin. Hayaan mo na sila mamatay sa gutom. Saan yung mga tao ganyan eh? Pag may umaan sa buhay, hayaan mo sila. Dapat we need to be more compassionate. Amen? Be more, Lord, narating ko itong lugar to dahil sa iyo. And kung ano man yung konting blessing, kung ano man yung blessing na meron ko, I will test it. But the good thing is, kung mga leper na ito, nagkaroon siya ng godly conviction. Nasabi na one thing then to say. Ito yung maganda eh. Una, nag-usap sila. Uy, mamatay na tayo. Ano gagawin natin dito? Pero nag-usap ulit sila. Ito yung maganda eh. Guys, what we are doing is not right. Kung baga, hindi pa rin siya nagkanya-kanya, no? Sana gano'n yung mga Pilipino na success, no? Hindi nagkakanya-kanya, sila pa rin magkakasama. Hindi. Minsan nangyayari sa mga Pilipino, pag may kanya-kanya ng buhay, sulo-sulo na, walang pakialaman. Paano minsan, parang ganyung ugali, no? Sana maalis yun. At least, yung camaraderie pa rin namin. Sana, pag-uwi natin ng Pilipinas, sana gano'n pa rin sana tayo, no? Kahit magkakalayo tayo sa, ako, hindi ko alam, sa pag-uwi ni Kamanin sa Pilipinas. Kaya na lang kung sa Baguio, Bulacan, o sa La Union, di ba? Kaya naman kaming bahay. Pero kayo, na meron mga permanenteng tahanan, maybe magkakalayo tayo, pero sana mabuo yung camaraderie na pag nakilaya tayo, we're still one brothers and sisters in Christ. And we still support each other. Amen po ba? Dapat ganyan yung mga usan. Ito yung mga leper. Nung sila nagsaksid na, sila rin yung mga nakaisip. Hindi pwede. Let's share the blessing that we have. Ibig sabihin niya mga kapatid, the real blessing or the real grace of God changes the heart of people. Kaya kung totoo na natanggap mo ang biyaya ng Panginoon, ang pagpapala ng Panginoon sa buhay mo, natanggap mo ang kanyang pagpapatawad, natanggap mo ang kanyang pag-ibig, yan ang nagiging sanhi. Kaya ang mga tao ay nagbabago ng lubusan. The blessing becomes too great to keep them. Napakalaki ng biyaya. In order for you to keep the blessing that God given you, allow the blessing to flow. Amen? Allow the blessing to flow. Kaya mga kapatid, sa mga to, where have you been sitting too long now? Kumusta ka ngayon? Saan ka nakaupo ng matagal sa buhay mo na kailangan mo mag-take action? You need to ask yourself a brutal honesty. Lord, ano ba talaga ang gusto kang dapat ilago sa sarili ko? Magaling tayo sa bagay eh. Kung magaling ka naman pa-awit, o baka may kailangan pang ipalagay sa sarili mo. Baka kailangan mo naman ng communication skills. O kailangan mo naman ng ibang pamamaraan para mas gumaling ka pa. O kailangan mo matutong magluto. Ay, yung mga bagay ba na yun? Have an honest question to yourself. So the title, Why We Sit Here Until We Die, is now the question no longer about the 4 lepers. This question is, where have you been sitting when God is calling you now to move? Bakit tinatawag ng Panginoon para kumilos na? Pero ikaw naman, hindi mo na nakaupo. Kapatid, sino itong sa KCPC for the past 10 years nandito kayo? Sino rito? 15 years. Papayag ba kayo? Nakaupo pa rin kayo? Papayag ba kayo? Every Sunday, you still have your own seat? It's time for you to do something for the Lord. Sometimes yung gagawin mo issue is weird. Pero you know what? Sometimes those unconventional decisions, sometimes nandoon ang breakthrough ng Panginoon. Hindi lang puro tansyahan yung ating ginagawa. Para bang tansya mo na lang yung ginagawa mo lang. No, sometimes gawa rin tayo ng isang bagay na parang, Lord, this is for you.
I will do this. Hindi ko alam kung ano mangyayari, but one thing for sure, if I do this, alam ko, Lord God, papalain mo ito. Baka ang Diyos ay hinihintay lang tayo ng Panginoon. Kanina, may picture ang ang grupo nila Kuya Andy, Kuya Edgar, kaya group sila. Saka na kayo mag-chat kanina. Mukhang malayo yun ha? Imagine, alay-layo ng tuksong, di ba? Pumunta pa sila para magtukta sila. Pwede naman sila dito That's sometimes a little bit weird. But you know what? Kung doon sila mas matututo, why not? Sometimes ayaw, no? Yung word na pastor, hindi na practical yan. Oh, sometimes, yes, hindi practical. Pero pag si Lord kasi minsan, it's beyond practical. The question is, are you there to move? Are you there to move? Hallelujah. Handa pa kayo mag-desisyon at mag-action ngayon? Make it simple na kapatid. Lord, help me. This coming week, makapag-pray ako 3 beses sa loob ng isang linggo. Okay, isa lang muna. Kung nahirapan ako 3, umpisa mo sa isa. Pag-pray mo ang simbahan, pag-pray mo ang gawain, pag-pray mo na dumaming kaluluwa rito. Yan ang muna. Huwag mo na i-burden sa inyo mo na, Lord, kailangan morning mag-pray ka, tanghal mag-pray ka. Ano magagawa yun? Imposible yun. Stupid decision yun. Wise and honest decision. Lord, kaya mo lang talaga mag-pray isang linggo. That's it. At least you are honest. Kung nasanay ka na, Lord, next month, Lord, mukhang kaya mo ng 2 beses mag-pray. Hanggang sa naging regular na. Those seed na patuloy mong tinatanim, seed na pananampalataya, mga kapatid, time will come, dadami yan. At pag tumubo yan, yun na yung mga miracle sa buhay mo na ibibigay ng Panginoon na hindi mo inaakala. Amen po ba? Kaya from now on, sa ating gawain, mga kapatid, there's something to do para lumagupat ang ating gawain sa Panginoon. Sana kayo ang kontributor ng paglago ng gawain ito. Huwag nyo isipin na, hindi si pastor dapat na nagpapalago. No! We are all called by God in this place para maging part tayo ng biyaya at pagpapalago ng Panginoon sa gawain ito. Ayan po ba? Are you with to there? Sige po ating palakuhan ng Panginoon. Hallelujah. God also reveals His deliverance to those who are willing to move from despair to faith-filled obedience, and to those who experience His grace must share also the good news. Hallelujah. Tayo mga lasosan ha? Let's pray. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming mong salamat sa mga oras kong ito na nagpaalala muli sa amin ang mga salita mo na hindi dapat kami, Lord God, na natili lang sa isang lugar. Kundi, Lord, we need to do action. Lord, hindi ko po alam, Panginoon, kung saan po ngayon yung aking mga kapatid sa pananampalataya, kung saan sila ngayon sa kanilang mga buhay. Maybe they have something hiding themselves about situation in which matagal na yung problema ito, but Lord, until now, hindi sila nakaka-alis doon. Struggle maybe, Lord God. Hindi ko alam, Panginoon, kung ano yung mga struggle na yan na kinakaharap ngayon ng aking mga kapatid. Para sila nasa gate of the city na hindi sila makapasok. But Lord, call them to do an action sa buhay nila. It's not yet the end, Lord. But I believe when we start a decision, an honest decision to ourselves, and do an action, Lord, we will honor that act of faith na gagawin po namin. Maybe no, sa unang hakbang, wala kayong nakikita. Sa pangatlo, pang-lima, pang-anim, but Lord, as we walk by faith to the path that you're intended us to walk, O God, naniniwala kami na ang Diyos na tumawag sa amin ay hindi kami pababayaan. Na ang Diyos nagbigay sa amin ng buhay ay kailanman hindi kami paghihirapin, Panginoon. Lord, as we walk, Lord God, by grace, sa binigay niyo po sa amin, just like the leper, Lord God, they are surprised to the gift that they receive comes from you. When I pray, sa mga oras po nito, sa aking mga kapatid nandito ngayon, they will receive a gift in their life. Mas na mismo ay makasurprise dahil Lord, sumunod sila nang may pananampalataya po sa iyong kalooban. Salamat po, paglabas po namin, Lord God, sa lugar ng sabay-samba po ito, aalahanin po namin yung 4 na leper, Lord God, na pinagpala mo na higit sa kanilang inaasahan, Panginoon.
Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, ating mga kami sa Panginoon. Praise the Lord.